Hi guys! So for today's video, I'm going to share with you my experience when I had kidney failure. Na naka-recover naman ako since I was young back then. Um, Before ako ma-diagnose ng kidney failure, ang sakit ko noon is dengue. But unfortunately, kaya ako nagkaroon ng kidney failure is because of the dengue. Kumbaga, dahil dun sa dengue, nadamay daw yung internal organs ko. So, ang nangyari sa akin nun, um, dahil sa dengue, parang na-damage yung kidneys, and then nagkaroon ako ng konting tubig sa baga dahil dun nga sa kidney failure, dahil hindi lumabas yung fluids ng katawan ko. But, hindi naman siya sinabi ng doctor na dahil kain ako ng kain ng maalat, ganyan. Though mahilig naman talaga ako sa maalat, kasi makialat ako. Hindi ako mahilig sa mga matatamis na pagkain. So, nung na-diagnose ako noon, um, ang ginawa sa akin, tinuturukan ako noon ng pampaihi. Kasi as in, namanas talaga ako. Kung alam niyo yung cartoon na si Baymax, siguro ganun. As in talaga, putok na putok yung mukha ko. Sa sobrang lobo ng mukha ko, singkit na yung mata ko, nakaganto na. Nakaganyan na yung mata ko. Kasi nga, lobong-lobo na talaga yan. So, ang ginawa sa akin noon, pinainom ako ng mga gamot for the kidneys, and then yung pampaihi, tinuturok sa akin. And thank God naman, fortunately, ako ay gumaling. Gumaling ako dun sa kidney failure ko kasi ako daw ay bata pa, sabi ni Doc. Pero siguro kung ako ay nasa 50s na 40s, baka daw dialysis na ako. So, kaya in-advisean ako noon, mag-ingat sa pagkain kasi kung hindi daw ako magiging strict or hindi daw ako magiging maingat sa mga kinakain ko, mapapaaga daw yung dialysis ko. So, yun nga, naka-recover ako. But, recently lang, I'd like to share to you na medyo nanonood din kasi ako ng mga CKD symptoms, ganyan. Kasi nga, pabata na ng pabata yung mga nagkakaroon ng chronic kidney disease. So, ang nung napanood ko yung videos nung ibang naka-experience na dinedialysis na sila ngayon, sabi ko parang merong mga symptoms doon na parang nafe-feel ko din. So, isa doon is um, yung pakiramdam mo na palagi kang pagod. Hindi lang yung dahil may ginawa ka ha, pero yung pagkagising mo pa lang sa umaga, pagod ka na. Ganun yung pakiramdam. Anemic pa ako Kumbaga, dahil anemic ako, antukin talaga ako. Pero, iba yung pagod na nafe-feel mo kapag meron palang something's happening with your kidneys. As in, yung pagod mo talaga. Bukod sa pagod ka, isang symptoms pa is, yung lutang ka. Foggy yung isip mo, hindi ka makafocus. Kailangan kong alam mo yun, kailangan mag-focus ako kasi nag-aaral ako, working student ako. Akala ko noon, dahil puyat lang ako, dahil nag-aaral ako sa gabi, so talagang medyo lutang ka talaga. Pero hindi pala. Na-realize ko, something's happening in my kidneys. So, another symptoms pa yung paa ko, medyo na-experience ko ulit na mamanas yung paa ko. Pero hindi naman siya tumagal in a day. I think it's for ilang minutes lang. Siguro mga 2 minutes mong parang na-feel mo namanas yung paa mo, or 2 to 3 minutes siguro, ganun. Pero ramdam mo kasi sa paa mo na parang sumikip yung pakiramdam mo, parang lumobo yung laman mo sa paa, ganun. So, na-experience ko yun, parang I started to reminisce yung mga naranasan ko nun. So, parang sabi ko, I should be careful with my lifestyle, kung ano yung mga kinakain ko. Doon ko lang din napanood na bawal pala ang mga dairy products. I mean, hindi naman totally bawal. Pwede kang tumikim ng konti lang. Pero kasi mahilig kasi ako sa gatas. Tuwing gabi, uminom ako ng gatas. And then, mahilig ako sa Yakult, yung mga probiotics. Mahilig din sa mga dairy, ganyan. Which is bawal pala.
I mean, lahat naman ng sobra bawal. Pero kasi talagang mahilig ako sa mga ganun. So, hindi pala magandang effect nun sa kidneys ng gatas. Sabi dun sa napanood ko. So, talagang pinakamagaling talagang inumin lang is water. So, coffee. Mahilig na ako magkape kasi nga nag-aaral ako sa gabi. So, bawal pala yun. So, tanggal tayo sa kape. Bawal din yung delata, ramen, number 1 favorite, bawal. Bawal din yung mga processed food, mga frozen, yan, hotdog, tocino, yan, yung mga yan. Kasi yung mga nabibili naman natin sa mga, hindi natin alam if frozen ba like yung mga tapa, hindi natin alam if frozen ba yun or talagang freshly made. Pero usually kasi, ano yun yung frozen na, marang ready to cook na lang, so bawal din. Tapos, soft drinks naman, di rin naman ako mahilig sa soft drinks talaga. So, maraming bawal. So, fruits and veggies lang talaga yung kinakain ko as of now. Pero pag walang-wala talaga, basta gulay. Pero konti lang din. Kasi lahat ng mga nabibili natin sa mga karinderya ngayon, yung mga ano na yan sobrang daming, alam mo yan, pampalasa. Kasi sabi nga doon sa napanood ko, pag daw yung pagkain na kinakain mo, masarap. It means maraming nilagay na pampalasa doon. So, mas masarap yung pagkain, mas maraming sodium na, alam mo yun, mas maraming sodium content yung pagkain. So, yon, I hope naging helpful yung video ko na na-share ko yung experience ko when I had kidney failure. So, as early as possible, if mape-prevent nyo ng huwag kumain ng sobra-sobrang bawal, alam mo yun, yung, kumbaga, prevention is better than cure. Kasi ako, nagkaroon ako ng kidney failure. So, talagang hindi na 100% working ang kidneys ko. Though, nagwo-work pa rin siya, pinapawisan ako, umiihi ako. Pero, mas mabuti na iniingatan natin as early as possible yung kidneys natin.